Sige. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, and lives forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. So, at ito po tayo ngayon, katatapos lang ng pagdiriwang ng Banal na Eucharistia, pasasalamat sa mga war survivor. At ngayon ay hinga natin ang mga comments ang mga nandito, lahat ng mga Pilipino na nahiwan dito at naglingkod sa hospital. Hindi nila iniwanan yung kanilang trabaho at kahit na nga sa gitna ng giyera ay nandito sila. So, sino ang pwedeng magsalita? Sino ang pwedeng magsalita sa inyo? Sige daw, sige na. O, sikon mo na. Silenten, ano daw? Anong karoon sa inyo? Anong karoon sa inyo? Sa giyera. Anong masasabi ninyo? Yung nag-stay kayo dito sa giyera. Mahirap, ano? Pero naka-survive din. Naka-survive. Ay, si Kuya, si Tintin, ito, ayun, ito, nakita sa television palagi, kaya kuha na siya. Palagi siyang in-interview sa television. Sige nga, Tintin, anong masasabi mo? Father, talagang takot po kami noon. Hindi po namin alam kung paano ang pero still nagkaroon kami ng na sama-sama pa rin kami hanggang sa saka naging walang iwanan ba? Sino bang meron bang nang-iwan? May nang-iwan pero kahit na ganon nanatili pa rin po yung faith namin sa Lord, kay Mama Mary, na hindi nila kami pababayaan kahit anong mangyari. Doon po yung continuous prayer namin, na yung continuous daily rosary namin, kahit na kung minsan putok dyan, putok dito, yung talagang nakakatakot po. Basta may chance na mag-pray, we pray na sana makaligtas kaming lahat, walang masasaktan. Ganun. So sa ngayon, ano na ang kalagayan ninyo dito sa hospital? Sa CIRT? Ano nga pa niya? Oh! So far, Tipsy. So ngayon, sinasabi po naman nila sa amin, yung sweldo po namin na hindi pa nakukuha, ibibigay po yun in time. Tapos, sabi naman daw, ang sweldo is i-increase. Despite na yung may nagbalita sa amin na mas mababa ang sweldo na ibibigay kesa sa dati. Pero ang Ministry of Health nagsabi na mas kung susweldohan man kami, mas mataas na dati. Maybe may mga privileges na makukuha pa. Pero hindi pa na di-discuss pa lahat, Father. So ayan yung masasabi nyo doon sa mga umuwi sa Pilipinas na gusto nang bumalik dito sa Libya. So ngayon siguro po talagang kailangan din ng services nila dito. Sa makita natin kung ano ang lagay ng Libya ngayon, marami talagang workers na kakailanganin in future. So pwede na bang pumunta dito sa Libya? Sa ngayon hindi pa. Hindi pa. Dito sa CIRT lang, sa CIRT. Hindi pa rin. Kahit saan? Hindi pa po stable Wala pang paano yung may mga kontrakto sa Pilipinas na nire-recall ng kanilang mga companies, lalo pa mga oil companies?
Baka sila pwede po. Pero sa inyo, Sa mid. They will recruit 2,000 nurses from Philippines. Good! They prefer Filipinas. pero ang kwan nila is yung iba na binibigyan na ng deadline na bumalik, especially yung mga companies, pwede rin ba silang payagan na pumunta dito? Yan ang hindi namin alam pa din. Nasa Pilipinas yun eh. Nasa kanila yun eh. Hindi, ang kwan kasi doon sa may travel ban sa Pilipinas. Na hindi siya nga makadili. Yan, no? Yung mga teacher nga. Ayan na po, narinig na ninyo ang kanilang comment. Edward Cheng. Edward Ayan, sige po. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po.